Sa ibang balita, gagamitin ang lahat ng legal channels. Ito ang iginiit ng Malacanang sa harap ng paghabol sa pugante na si Zaldico. Ayon pa sa palasyo, walang basehan ng sinasabing political persecution na batayan ni Co sa kanyang hiling na asylum sa France. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinatawan ng Czech Republic at France ngayong araw. Target ng Pangulo, talakayin ang kaso ng pugante at dating kongresista na si Zaldico na naghain ng political asylum sa France matapos mahuli sa Czechia. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin? At ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Zaldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Nasa Francisco at malayang makaiikot sa Schengen area habang may nakabimbing hiling na political asylum. Proteksyon ito sa mga dayuhan na inuusig o may kinaharap na banta sa sariling bansa. Ayon sa Malacanang, political persecution ang naging basehan ni Co sa paghahain ng asylum, pero pinalagan niya ng palasyo. Bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Paglilinaw ng Malacanang, hindi sinabi ng Pangulo na mapababalik ng bansa sa loob ng 3 linggo si Co. Pero tiniyak ng palasyo na gagawin ang lahat at makikipagtulungan sa mga foreign counterpart upang mapauwi ang dating mambabatas na sinasabing isa sa mga utak ng daan-daang milyong pisong flood control scam. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Hindi man nagtagumpay sa unang tangkang mapauwi si Zaldico, tiwala ang Justice Department, mapapas sa kamay din ng gobyerno ng Pilipinas ang puganteng dating kongresista. Hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Kung maibabalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Mataas ang kumpiyansa, 99%. Tinawag ni Senator Sherwin Gatchalian na temporary setback ang nangyari kay Co. Itong si Zaldico may criminal mind eh. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, pinlano niya na talaga itong sitwasyon na ito. Hinikayat ni Gatchalian ng pamahalaan na gamitin ang inilabas sa warrant of arrest ng Sandigan Bayan para alertuhin ng Interpol na pugante si Co. Dapat ma-alert yung Interpol, magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na issue ng Sandigan at pwedeng gamitin yan ng gobyerno para ma-alert yung Interpol at mag-issue na ng red notice. Umaasa naman si Senator J.V. Ejercito na makakapag-tell all o mabubulalas pa rin ng dating kongresista ang kanyang nalalaman sa mga guni-guni at kinurakot na mga proyekto kontra baha. Dapat talaga malaman natin. So, wala Sino man ang masangkot dito, dapat malaman ng taong bayan.
Nanawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na mag-double time at gumawa ng karagdagang hakbang para mapabalik si Ko. Ito lang daw ang tanging paraan para maipakita ng gobyerno sa taong bayan na seryoso ito at nang maibangon ang sarili sa pagkakalusot ni Zaldico. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.